Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. At dito naman tayo pagtuunan natin ito ng pansin, itong mga pangyayaring nakaraang mga araw, ang tinagurian nilang DARIG Coalition, hindi lang basta galit kundi acronym ito ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Pinangunahan ito ni Mayor Basti at ang kanyang mga grupo. Panoorin natin mga kapatid at makita natin kung sino-sino ang mga grupo na nagbuo nito, no? Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan na walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart, yung living conditions ng tao ngayon. Sometimes, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I am guilty because I have, may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito alam ko, mahal niyo yung tatay ko dahil alam niyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. We have to, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko, nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rodi Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayo lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Isa, lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, may nakawa nangyari, bigayan ng pera, whatever. Kasi that should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra, gusto nyo pa? Kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag nyo pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo, maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants.
Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Nabanggit ni Basti na ang isa lang ang kailangan ay ang ulo ni BBM. Nakita natin na siya ay galit na galit. No? At ito naman nag-react si Claire na ipapasilip niya ito sa NBI. Sa ngayon ay pinag-aralan pa ng NBI kung may masilip pa silang ang pagbabanta, no? O threat. Ang sabi naman sa grupo ni Basti ay ito ay isang ano lang, no? Figure of speech, no? O figurative language. May malalim na kahulugan na hindi naman ito pagbabanta. Ang gusto lang nilang ipapakita na bawiin nila ang dating nandoon na tayo sa pagbabago at kinuha naman ni BBM. So isang ulo lang ang kailangan. So sa nakita natin ay walang pagbabanta dito, no? Sa aking opinion. Pero hanggang sa ngayon wala pang kaso ang pinasa ng NBI, no? Oo, pinag-aralan pa nila. So kayo nang bahalang humusga mga kapatid. Maraming salamat po. Bye-bye.